Today, I will sharing the gospel, life force. Kung karon ang maayong balita nga among ipaambit na kaninyo na tuluhan og ang kinabuhi nga sentro ang Ginoo. So we reading Bible, Psalm 127, verse 1 to. Kung karon atong basahan sa mga Biblia, harita sa Salmo 127 bersikulo 1 abot sa 2. Salmo 127 bersikulo 1 abot sa 2. Kung naana duman ta magbasa, gawas kun ang Ginoo mo ay magtukod sa balay. Kawang lamang nakahago niadtong nagtukod niini. Gawas kun ang Ginoo mo ay magbantay sa syudad. Kawang lamang ang pagtukaw sa mga magbalantay. Kawang lamang ang inyong paghago pag-ayo aron mabuhi ang pagmatag sa iyo ug ang pagpamulaw. Kaya ang Ginoo nagsangkap sa iyang hinigugma samtang natulog sila. Everyone in the world they want to live a happy life and a blessed life. Sa mga atanang katawhan nga nagtuyo sa kalibutan, gusto gayon nga magkinabuhi o kinabuhi ka malipayon o puno sa panalangin. The Bible teaching us how to live a happy and a blessing life. Kung ang Biblia nagtudlo ka na kung sa man nato pagkinabuhi sa malipayon o puno ng panalangin sa kinabuhi. The key to a Christian life is to center our heart on God Almighty. Kung ang iyabe sa atong Kristohanong kinabuhi diya sa pagtuo, mao gayon nga ang isentro ang atong mga kasing-kasing diya sa Dios nga nagkamanan. Because when we have a mind, God-centered life, we have a mind of God and Jesus Christ. Kung aduna kita kinabuhi sa sentro ang Ginoo, ang nagayod kita makabaton kung huna-huna sama sa huna-huna ni Ginoong Jesucristo. This is why all decisions come from our hearts. Mao kini ang tanang desisyon nga gikan sa atong mga kasing-kasing. No matter how hard we work, if our lives are not centered on God, it is in vain. Sa bisan pag-usapan nato pagtrabaho, pag-ayo, kung dili sentro ang Ginoo sa atong kinabuhi kining tanan, kawang lamang. Those who live a life without God will only experience defeat and despair. O kadtong mga tao nga kinabuhi nga walay Ginoo, makasinati lamang sila sa kapilbihan o sa pagkawalay paglaom. This is because everything belongs to God, Bible says. Tungod kay ang tanang butang iya gayon sa Dios, sumala sa Ginoo sa Biblia. Bible says God is the source of all blessings. Ang Dios nagaingon, ang Biblia nagaingon nga ang Dios mao ang tinubdan sa tanang mga panalangin. Today, let us explore what God-centered life is. O karon ako ang usisaon o ako ang tun-an kung unsa ang kinabuhi nga sentro ang Ginoo. First of all, we must learn God created us in His image. Kung una sa tanan, kailangan natong makatunan nga ang Dios nagbuhat kanato sumala gayud sa iyang imahe. Genesis chapter 1, 26 to 28. We read in Bible. Atong basahan sa mga Biblia sa libro sa Genesis kapitulo 1 bersikulo 26 abot sa 28. Genesis 1, 26, 28. Kung na duman ta basa, uniha imo na usab ang Dios. Buhaton nato ang tao sama sa atong kagway. Sila ay magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan, o sa tanang ihalas ng mga anak. Busa, ibuhat sa Dios ang tao, lalaki o babae, sama sa iyang kagway. Almighty God created all of us with His images. Ang natingkamanan nga Dios nagbuhat kanimo kanako sumala gayud sa iyang imahe. Also, Almighty God blessed all people and then gave to the people control everything in the world. Kung ipanalangin sa labing kamanan nga Dios ang katawhan o gahatagan sila o katungod nga mo'y dumala sa tanang butang. So we must understanding our God is the center of our lives. Muna kinahanglan nato masabtan nga ang atong Dios maoy
mahimong sentro or sentro sa atong kinabuhi. Therefore, when we praise and serve God, our lives prosperous and successful. Unang kita moalagad ug magdayeg sa ato ang labing kamahanan nga Dios, ang atong kinabuhi magmalampuson gayon. Bible promises Psalm 100 verse 1 to 5. Kung ang Biblia nagsaad dinhi sa Salmo, ari na po sa libro sa Salmo, Salmo usa ka gatos, bersikulo 1 abot sa 5. Salmo usa ka gatos, bersikulo 1 abot sa 5. Awitin nga malipayon ang Ginoo, tibuok kalibutan. Simbaha ang Ginoo uban ang kalipay, o panuol ka mo kaniya uban sa malipayong mga awit. Ilhang nga Dios ang Ginoo, siya ang nagbuhat kanato ug kita iyaha. Kita iyang katawan ug iya kita kanon. Sulod kamo sa iyang templo ug pasalamati siya didto. Sulod kamo sa iyang balaang kuloy-anan ug daygas siya didto. Pasalamati ug daygas siya. Ang Ginoo maayo, mulungtad ang iyang buhman, man ang iyang pagpamapilaanon hangtod sa tanang kaliwatan. Amen. Our Lord God and Jesus Christ is very good and faithful. Ang atong Ginoong Dios, sa Ginoong Kristo, maayo gayon kaayo, kung matinumanon siya kaayo. We are created with His words. O gibuhat kita niya, sumala gayon sa iyang imahe o pinaagi usab sa iyang tulong. That's why we must hear His word very carefully. Muna ako kayong pamatipon pag-ayo ang iyang tulong. Almighty God said to Adam and fellowship with them very good in the Garden of Eden. Sa mga kanunay nga nag-istoryahanay ang Ginoo, mga Adan o Eva o kanunay siya ang nakikuban kanila dito sa tanaman sa Eden. They were very happy and rejoice with the God Almighty. Kung dito, adunay kanipay, ug malipayon sila pag-ayo kauban sa Dios nga labing gamanan. But one day Adam and Eve abandoned the grass and the life. Apan usa ka adlaw ni Ana sa kalit nibiya si Adan ug si Eva sa kinabuhi nga sentro unta ang Ginoo. Because of the serpent, the evil spirit approached them and deceived their lives. Tungod sa bitin, tungod sa daotang espiritu nga mituod kanila o gilimbungan ang ilang kinabuhi. And they have a wrong mind, selfish mind in their heart, and of course pride came to them. O muna nakabaton sila og daotang muna ang ilang giuna-una is mo na lang ilang kaugalingon ug nahimo sila garapuso. They were pulled down from the Garden of Eden. O muna ipapahawak sila dito sa tanaman sa Eden. When they fell into the humanism and the selfishness, he lost control and fell under the dominion of the devil, sin and secularism, disease and cold and death come upon his life. So kaya nga nahulog sila sa pagkakahunon. Pagpuna sa kaugalingon, nawalan sila og pagkontrol ug pagdumala sa ilang kaugalingon, ug nahulog sila sa pagmando sa yawa ug sa dautan, sa salat, sa kalibutan, nakasinabi sila sa sakit, tunglo ug kamatayon. Bible says in Genesis chapter 3 verse 17. Kung ang Biblia nag-ingon sa libro sa Genesis, Kapitulo 3, versikulo 17. Genesis 3, versikulo 17. Kung naraduman ka basa, kunya ingon siya sa lalaki, tungod kay nagpadali ka man sa imong asawa, ug ikaw sa bunga sa kahoy nga gibili ko kanimo, mahimong tinunglo ang yuta tungod sa imong gibuhat. Maghatog ka pag-ayo sa tibuok mong kinabuhi, unang ka kini muhatag ug imong abot alang kanimo. All trouble and suffering and the painful travails will come upon to the Adams. Kung tanang tulong mga kasamo, kasakit o ibig, pabisan ang paghago nagikan sa sala nga nabuhat ni Adan. Because Adam abandoned God and the life, no fellowship with the God Almighty. Kung kibiyaan man ni Adan ang pagkinabuhi nga sentro ang Ginoo, wala na siya magkinabuhi kauban sa Dios nga naging gamanan. If a person abandons God and the life, the labor of building a house for his life will be in vain, Bible says. Kung ang tao mubiya
Biblia sa kinabuhi nga sentro ang Ginoo, ang paghago sa pagtukod sa balay alang sa iyang kinabuhi mahimong kawang lamang sumala sa gingon sa Biblia. Bible says in Jeremiah chapter 17 verse 13. So sumala sa gingon diri sa Biblia kung basahon Jeremias 17 versikulo 13. Jeremias kapitulo 17 versikulo 13. Kung naana duman ka basa, ang paglaom sa Israel o ang Ginoo, maulawan gayon ang tanan ng biyak kaniya. Mangahanaw silang tanan sama-sama, ngalan nga gisulat diha sa bunbon, kay nibiyak man sila sa Ginoo. Ang tinubdan sa tubig nga naghatag og kinabuhi. People of Israel was so blessed the people. Ang mga katawhan sa Israel, mga bulahan kayo sila, mga katawhan. So many prophets appeared to them and prophesied will fear the God Almighty, obey the word of God. But he abandoned God Almighty. Daghang mga propeta ang ipadala sa Dios nga kanila o nagsangyo sa kamatuoran at ingon nga kailangan ninyong kahadlukan o kahulon ang labing kamahalan nga Dios apan wala silang tuo o ilahang gisalipway ang labing kamahalan nga That's Dios. why the Israel, people of Israel, until now, they have a fighting, trouble, problems continually in their lives. Muna ang mga katawan sa Israel o ang nasod sa Israel hangtod karon palagi sila sa pag-away, adunay daghang mga kasama ug kalisdanan sa ilang pagpuyo ug sa ilang mga kinabuhi. Because they abandoned the gospel and the life and they did not accept the Jesus Christ the Messiah. Ilang ang gibiyaan ang kinabuhi nga sentro ang Ginoo, wala usab nila dawata sa Jesus isip ilahang Mesiyas. It is few times to guard the city of life if we abandon God Almighty. Kung kawang lamang ang pagbantay sa syudad sa kinabuhi, kung ito ang biyaan ng pagkinabuhi na sentro ang Diyos na labing kamahalan. Prophet Jeremiah continued prophesied Jeremiah 45 verse 4. Ug si Propeta Jeremias, padayon siya nga nagaprofesiya dinhi sa maong libro sa Jeremias, kapitulo 45, versikulo 4. Jeremias 45, versikulo 4. Naala doon pagbasa, busa isugo ako sa Ginoo sa patimon kang barok. Gilupad ko ang akong gitukod o giibot ko ang akong pagtanom. Buhaton ko kini sa tibuok kalibutan. God can do everything. That's why we must trust in God Almighty and faithfully worship to God for receiving the message from God Almighty. Mabuhat kayo sa labing kamahalan ng Diyos ang kalangutan. Walang kinahanglan kita na magpatinumanon sa Diyos o magtinumanon sa pagsimba kaniya aron makadawat kita og mensahe o tulong magikan sa labing kamahalan ng Diyos. So many people New Year say to each other, Happy New Year, likewise. Ilahang mga tao, labi na ni bagong tubig, kung magkita ay sila, bago pa nga pagkakita nila, mayroon sila nga Happy New Year. But they do not know, they do not teach him how to live a happy life. Kapag wala sila kabalo, wala nila itudlo kung saan ang pagkinabuhi sa malipayong kinabuhi sa bagong tubig. Today's message is the way how to live a happy life, enjoying our life. Kung ang mensahe karon mo sa kamaagi, aron mga kinabuhi kita o malipayon na kinabuhi sa atong mga kinabuhi. God sent the life to bring the peace because God care for everything. Ang kinabuhi na sentro ang Diyos, nagdala o kalinaw tungkol kay ang Ginoo may nagatiman niini. Bible says Psalm 16 verse 8 to 9. Ug ang Biblia nag-ingon sa Salmo kapitulo 16, bersikulo 8 abot sa 9. Salmo 16, bersikulo 8 hangtod sa bersikulo 9. Kung na doon ang pagbasa, ang Ginoo gisulod nako kanunay ug wala ako'y gikahadlukan kay ani man siya sa akong tuol. Busa, mapasalamaton ug malipayon ako kaayo ug nagpuyo nga malinawon. Amen. King of David in Israel kept his eyes always on the Lord. Sa mga si Haring David sa Israel, kung niyang gilantaw o gitutok iyang mga mata, di lamang sa Ginoo. That's why
his life, his heart is glad and always rejoice in his life. Unang iyang kinabuhi at unang gayoy kalipay o kanoy siya nagmalinawon sa tubuok niyang kinabuhi. So we need to follow the good attitude like the King of David. Unang kailangan natin sundon ang maayong kinaiya na nabuhat ni Haring David. We must fix our eyes on Jesus Christ through the reading Bible, meditate the Bible, memorize the Bible continually. Unang kailangan natin itutok atong mga mata dila kay Jesucristo pinagi sa pagbasa sa Biblia, sa pagtuon sa Biblia o mahimo sa pagmemorya sa mga bersikulo. Every day and night we must meditate, memorize verse, reading Bible continually to fellowship with God very well. Adlaw o gabi, kailangan natin punan ang Biblia, basahon ang Biblia o memoryahon ang mga bersikulo aron nga makikuban kita pag-ayo diha sa Ginoo. The Bible is the foundation of our strong faith. Kung ang Biblia mo ay pundasyon aron makabatong kita libon nga magtuo. Bible will make the scripture, holy scriptures will make all the people very strong Christian and wonderful Christians. Ang Biblia o ang balaang mga kasulatan nga nasa Biblia makahimo sa tanang mga Kristohanon nga libon o pagtuo o balaan o bindot nga mga Kristohanon. That's why last week I gave the son the reading Bible schedule. You can follow the reading Bible schedule. All church members reading Bible, all the Bible Genesis to Revelation this year. Nung muna, nihatag siya na kung schedule sa pagbasa sa Biblia at ang simana o kitang tanang mga miyembro sa limahan kung sundon to nga schedule o aning tuig ang mahuman gayud na kung basa ang tibuok Biblia. And then you will be happiness and rejoice. Kung kita magmalipayon gayud pag-ayo. 저 밖에 다 들어오라고 해요. 밖에 앉지 말고 여기 앞에 와서 앉아요. 앞에 자리 비었는데 밖에 이렇게 앉히지 말라고 해요. Amo sang gihangyo ang mga nasa gawas kalita sa sulod at ipil ang ubang mga kuan bangko dire kami sila sila Korean. Nasa gawas ano mo sa sulod at ipil walay sulod nga bangko. Salmo 128 verse 1 to 2. Ako masama sa mga Biblia. Balik na Salmo 128. 1-2. Salmo 128, versikulo 1, abot sa versikulo 2. Sugat ang nasa, bulahan itong nagtahog sa Ginoo, ug na kinabuhi, sumala sa iyang kabubukon. Makakatpon kamo sa inyong tinaguan, magmalipayong o magkaswagon kamo. Amen. So we must fear the Lord Almighty God and work with the Lord Jesus Christ every day and night. Ang kailangan natin kahagyukan ang atong kagikangan ng Diyos kung makinabuhi kita kauban sa Diyos adlaw ug gabi. And then we can live God-centered life. Kung sinaagi ni Ana, makahimo ka sa pagkinabuhi na sentro ang Ginoo. Second, God is the center of all of the histories. Ikaduha, ang Diyos mo ang sentro bisan sa tanang kaagi. God created and governed the human history because He is the center of all history. Ang Diyos mo rin ang dumana sa kaagi sa katawan. Ibig siya mo usap ang sentro sa tanang kaagi. America was established by the God to the Puritans peoples. Kung ang Amerika na natugod tungod kay ang Diyos, naghimuman o naghiguman o grupo mga Puritanhon. They came from England and then just more than 100% transferred to America. Kung ikan sila sa England daw, mga usa ka gatos ka mga katawhan, kung libanin sila dito sa pagtuyo sa Amerika. They live lives that pleasing to God Almighty, very godly lives. Kung nagpuyo sila sa ilang kinabuhi nga mahadlukon o nagsunod gayud sa Dios. Within a very short time, almost 400 years, they become a very powerful country around the world. Kung sa mabubo lamang ay gayon, sa kalit ang nabigamanan ng Diyos na himo kanila mabagtugan na
nasod sa tibuok kalibutan. Therefore, God raised up the wise men and made them with the power American peoples. Una ang Ginoo naghimo siya og maalam nga mga katawan, naghimo kanilang batugan sa tibuok kalibutan. So we must understand how God made them very powerful countries. Sinahanglan nato masabtan kung giunsa sa Dios paghimo kanila nga nahimo man silang gawhanan ug bantugan kaayo nga nasod. We must realize through the Bible, 1 Corinthians chapter 1, verse 25. Sinahanglan nato kining masabtan pinaagi sa Biblia sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 25. Unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 25. Kay ang giisip nila nga binuang sa Dios mas maalamon pa kaysa kinaadman sa tao. Ug ang ilang giisip nga kahuyang sa Dios mas ligon pa kaysa kusog sa tao. This message is very important. So many people depend on their idea, their knowledge very well. Kini nga mensahe importante kay kung kita lang mga tao ang nagsalig lamang sa ilang kaugalingong ideya o sa ilang kaalam. That's why they cannot successful and prosperous in their lives. Kung hindi sila makahimo sa pagpalampos o pagpabunahon sa ilang kinabuhi. Even though somebody is very weakness, no studying very well, but someone they depend on the word of God and only God Almighty, they will be prosperous and successful in their life surely. Kapag naging may uban, mahuyang sila kaayo, wala sila yung tarong na iniskwilangan. Apa nagdipindi naman sila sa labing kamanan ng Diyos sa kinasing-kasing. Ug sigurado kayo ng labing kamanan ng Diyos, maghatag ka nila ng kalampusan o magdumamang ng ilang kinabuhi. Because the power of God and the wisdom is more than power than any kind of the wisdom and the powers. Tungod kay ang gahom o ang kaalam, panabot ilang matawakan, mas labo pa man isa sa panabot, alam dito sa kalibutan. That's why this year we must make God centered life through worship service, hear the word of God, and reading the Bible continually. Unang hining bagong tuig kinahanglan na maghimo kita o pinabuhi nga sentro ang Dios, pinaagi sa pagbasa sa Biblia, sa pagtuon sa Biblia o padayon sa pagsimba o paglayag sa Dios. I sent the message to my friend in Korea. Please pray for all our Jesus Mission Church members reading Bible one time, 1 year. O nagpadala na siya og mensahe, prayer request sa iyang kauban dito sa Korea. Ngayon siya makalihog, iangko ang among simbahan, ang mga membro sa simbahan na makahimo kami sa pagbasa sa tibok Biblia sa usa ka tuig. And then she sent me another message. We have reading Bible, our group reading Bible. Someone one times, someone 2 times, someone 5 times reading Bible whole 1 year. O ngayon siya, nahatag ko siyang mensahe, kabisan sa ilang to dito sa Korea, walang membro, sunod sa katuig, doon ay nakabasa nila o sa kahigayon, 2 kahigayon, o 5 kahigayon, sunod na sa katuig. So who can reading Bible 5 times Genesis to Revelation once a year? O kinsa man din nato ang makabasa o 5 kahigayon gikan sa Genesis abot sa ipatayag sulod sa usa ka tuig. Maybe they have full of the Holy Spirit, full of the knowledge of God and understanding very well. So ano sila mapuno kayo sa Balang Espiritu, mapuno sila sa kaalam o makabatun sila og kinabihan katakong panahon. Try to reading Bible 1 time, 2 time, 5 times once a year. So ngayon nato basa Biblia usa ka higayon, 2 kahigayon, ay mo 5 ka balik-balik sulod sa usa ka tuig. Korean Christians living likewise. They want to live a very godly life. Ang mga Kristohanon sa Korea na kinabuhi sila o pagkinabuhi kasama nini, gusto silang magkinabuhi, mamahadlukon gayon sa Dios. For reading Bible 5 times, maybe they have no watching TV and no enjoying any kind of worldly matters. Aron mabasa nila ang Biblia, di makabalik-balik sa usa ka tuig, pero wala na gyud sila yung panahon, walang tao pa o TV or sa pang butang na makapilapit sila sa kalingawan, sa kalibutan.
Because they want to live a very godly life, God-centered life. Gusto man sila nga magkinabuhi o mahadlukot nga Dios. Dahil sentro gayon ang Dios sa ilang kinabuhi. Because many people experience a human-centered life when history ended in failure. Tanong mga tao man kasi natin ini sama ang pagulong, sama kung ang pagulong na sentro sa kinabuhi, mahulog lamang kini sa kapakyasan. In the Bible tells us that the tragedy of the Tower of Babel, Genesis chapter 11, verse 4. So, ang Biblia naging dire sa Biblia, katong trahedya nga nahitabo sa pagtukod sa Turi sa Babel. Katong mabasa niya dire sa Genesis kapitulo 11, Genesis 11:4. Dungan ta og basa. Unya ingon sila, karon magbuhat kita og syudad nga may turi nga sampo sa langit. Himuon tang bantugan ang atong ngalan, aron dili kita magkatibulaag sa tibuok kalibutan. Amen. They want to make a name for themselves, not for glory of God. And then Almighty God destroyed, scattered all of their languages. Gusto silang pasidunggan ang ilang ngalan. Gana sila mahimong bantugan ang ilang ngalan o dili ang naging namanan ng Diyos. O munang ilibog sila, inaog ang Diyos o ilibog sila o ilukop sila sa tibuok kalibutan. This is the human-centered life. Kini nga, hitabo mo kini ang tawhunon nga mo ang sentro sa kinabuhi. We must be very careful to not follow the human-centered life. Suna kailangan nga mag-amping kita pag-ayo o dili na sundon ang tawhunon o ang kinabuhi na sentro lamang ang pagkatawhunon. But the Tower of Babel is an example of human-centered history. Babylonia, Persia, Roma, Napoleon and Hitler, Stalin, they want to be a very power, but all of them was pulled down. Ang nahitabo sa Turi sa Babel mo ang pananglitan na sentro ang tawhunon sa kaagi sama sa mga tao sa Babylonia, Persia, sa Roma, si Napoleon, si Hitler o bisan si Stalin, ginahan sila na mahimong labing bantugan apan sila nangalaglag. Bible says Jeremiah chapter 50, 31 to 32. Kung ang Biblia nag-ingon din sa Biblia, kung masahol, libro sa Jeremias. Jeremias kapitulo 50, versikulo 31 abot sa 32. Jeremias 50, versikulo 31 abot sa 32. Kung na doon kagbasa, Babylonia, garbusog ka ra kaayo, busa ako ang Ginoong Dios, nga labing kamhanan, nakig-away kanimo. Inabot na ang panahon sa pagsilot ko kanimo. Nabukan ang imong mapaitas kong katawhan, kung walay makatabang pagbangon kanimo. Sunugon ko ang imong mga syudad, ug laglagon ko ang tanan sa imong palibot. And I want the people and the country destroyed like wages. Ang mga garbusong katawhan or nasod, nangalaglag sila sa manilinim. That's why we must take a humble and gentle like our Lord Jesus Christ. Sinahanglan ka nga magbaton kung malumo o makahiusanon nga kinailaw o singkasing sama sa atong Ginoong Hesukristo. When a nation departs from God, centeredness, its government, economy, military, and culture become unbalanced and fall into chaos. Kung ang nasod mubiya sa kinabuhi nga sentro ang Ginoo, ang ilahang panggobyerno, ekonomiya, militar, o kultura, mahimo gayong mawala sa balanse o mahulog sa kagubot. Christians who make up 20% of Korean population are the one who save nation of Korea. Ang mga Kristohanon nga nakahimo sa 20% sa populasyon sa Korea mo inagluwas sa ilang nasod sa Korea. Korea was a very poor country. There is no food, no dress, no sandals. Adto ang Korea, kapusko kaayo ang ilahang nasod. Kay ganit wala sila ibong sanina, wala sila ibong short or bisan ilahang mga sandalyas.
Korea was 1970 years very poor more than Philippines. So, after period 1970 years, ang Korea po na mas pobre pa kaayo kaysa sa diri sa Pilipinas. All Christian, all church movement, pray, morning devotion, casting prayer mountain, going up and secret to God Almighty, more honestly every day and night. Panagda ng mga Kristohano, naghimo sila o kanibukan, nga mag-angkop kanunay sa kalabuntag, kung nag-angat sila sa bukid alampuanan, kung nagpuauban ang pagpuasa, o nag-angkop sila dito mga matinudaanon, adlaw o gabi. I was also casting prayer, crying on the mountain every night, on the top of the mountain, crying out to the Lord Jesus Christ, help our countries to become a very real Christian, to become a very powerful country. Pray continually likewise. Kung sa kasulay usab siya niini, ang kami siya mag-angatan dito sa butol at daw gabi, kung nag-ampo siya o nanganiya sila sa Diyos, o Ginoo, tabangi kami, tabangi ang nasod, nga mahimong magtubo ang ekonomiya, o mahimong bantugan ang among nasod. Uban pa mga pulong kasama ni kami. Some of the church members, including elementary, high school, college, all workmen's, attending the morning devotion. Every people attending morning devotions. Kung bisa ng mga estudyante, o bisa ng mga kabataan, o bisa ng mga nagtrabaho, silang tanan naghiusa sa pag-apil, sa pag-ampo, sa kalaadlaw. And then, very early morning, they wake up and praising God Almighty, hear the word of God. After that, they go to the school, workshop, business likewise. Nalabuntag sa ilang pagmata, nagsugod sila sa pagsimba o pag-ampo pagdaya sa Diyos, o humali na sa pagsimba o pag-ampo sa Diyos, mubalik na sila sa ilang eskwelahan o sa ilang mga trabahoan. Almighty God, hear their cry and developing Korea very rapidly become a very powerful country. O gidumog sa Diyos ang ilang mga pag-ampo, o sa kalit ang nabigamanan ng Diyos, ilang ipatubo ang ekonomiya o himong dako kayo mabantugan ang ilang nasod. By the wisdom of man, cannot develop likewise. Sinabi lamang sa kaalam sa tao, dili kayo sila makapatubo sa mga hining. There is the wisdom of God and the power of God working in Korea very well. Ato na kayo kaalam sa Diyos, o ato na itoong sa Diyos ka naglihok dito sa nasod sa Korea. So I have to pray for Philippines will developing to follow the word of God, attitude of Jesus Christ in the Philippines very rapidly developing and enjoying your life in Christ Jesus. Kung nag-ampo sa siya sa atong nasod sa Pilipinas, kang sunod sa pulong sa Diyos, o padayon lang ang mag-ampo o mangita sa Diyos, o pinaagi niya anak, mutubo ang ato ang nasod sa Pilipinas, o pagmalipayon na makita, diya sa ato ang Ginoong Jesucristo. We must live God-centered life through the word of God and the prayers. Kinahanglan kita nga magtuyo na sentro ang Ginoo sa atong kinabuhi, pinaagi sa pulong sa Dios o sa pag-ampo. That's why I tell you the truth, all church members, you can join the private prayer meeting here. Kung nagsultian tayo ipagsulitan ng mga miyembro sa simbahan, kada Biyernes, ito na tayo pag-ampo, pag-tingong para sa pag-ampo, pwede tang tambong o maka-apil din. Nowadays, developing Kambago young people come here and they want to join prayer meeting and want to developing and evangelism. They want to increase their faith. Karon ubay-ubay na ta dinhi kada Biyernes, o kaya doon tayo mag-experience sa Kambagyo, mga matan ng apil dinhi, o punahan usab sila ang uban sa pagsangyo sa pag-ebanghelyo, ang ilaharang tunong is kanang silang mutubo sa ilahang espirituhanong bahin, o makabagong sila pagtuo. 2026, we are starting. Now, we was the turning point in our life was started with the God-centered life. Nagsugod na kita dahil bagong tuig 2026 o karon ako ang sugdan sa pagkinapagong kinabuhi kay sentro gayon ang Dios. God-centered life was this, obey the church instruction, church scale, following the church schedules.
Ang pagkinabuhi nga sentro ang Diyos mao kini nga atong sundon ang isugod sa simbahan or ang pagbasa sa Biblia o sumala sa gihatag ang pagbasa sa Biblia sa simbahan dali nato. Bible says, Salmo 37 verse 28. Kung ang Biblia nag-ingon atong basahon, Salmo 37 versikulo 28. Kung naanagong nagbasa, kay gihigugma sa Ginoo ang kataro, kung dili niya kasagdan, ang pinili niya katawhan. Panalipdan niya sila hangtod sa kahangturan, apan laglagon ang kaliwatan sa mga dautan. Amen. For the Lord God Almighty loves the justice people, honest people, diligent people. At gihigugma sa Dios ang mga matarong, mga katawhan, mga tao nga mga buhay. I love also like them people, just people, honest people, diligent people, faithful people. I want to support him more and more for them. Sa mga nahigugma usab si Pastor Lee at kung mga katawhan nga nagpapilidaanon, mga katawhan nga matinumanon, mga tao nga nagpapilidihon, o ganun si Pastor Lee nga musuporta kanila kung mutabang kanila. Because I have a mind of God and Jesus Christ. Jesus want to help you. Okay, sa mga iyang gisulay pagsunod ang kinaiyan ng Ginoong Hesukristo, diin niyang nasabtan na ang atong Ginoong Hesukristo ganahan nga mutabang nako. Take a mind of Jesus Christ. Ako ang batunan ang hunahuna ng Hesukristo. You can do everything. Mabuhat kayo dato ang tanan. Bible says Deuteronomy 28 verse 12 to 14. Ang Biblia nag-ingon na rin punta sa Deuteronomio Kapitulo 28, versikulo 12 abot sa versikulo 14. Deuteronomio 28, versikulo 12 abot sa 14. Kung naanak akong duha ng basa, gikan sa iyang tigumanag bahandi nga mao ang langit, paulanan sa Ginoo ang inyong yuta sa panahon sa tigulan. Kung panananginan niya ang tanan ninyong buhaton, magpahulang kamo sa kanasuran kapag kamo dili mahulang kanila. Himuon sa Ginoo nga kamo maguna ug dili maulahi. Muusbaw ug dili mukunhon. Kung tumanon ninyo ang iyang mga sugo nga gihatag ug ninyo dining adlaw. Ayaw kamo pagsubil kaniya o pagsimba sa mga Diyos. Amen. This is the very blessing message to all of our church members. Kung kini ang mensahe sa panalangin alang natong tanang mga miyembro sa simbahan. If you live a God-centered life, you and your descendants, your children will become like this one. Ang atong magkinabuhi kita nga sentro ang Ginoo sa atong kinabuhi bisan ang atong mga kaliwatan, ang atong mga anak o mga apo magkinabuhi ug makasinati og sa kanilin. That's why I tell you the church emphasize live a God-centered life, not human-centered life. Ang mga kanilin gisangyo ang kamatuoran ug ipasabot nga magkinabuhi kita nga sentro ang Ginoo ug dili ang sentro sa pagkakaunon. A nation or people that turns away from God will perish. Sama nga ang nason or ang tao nga motalikod o bubiyak sa Ginoo malaglag gayon. That's why we must study point this year 2026 live a God-centered life according to the Holy Bible. Unang kinahanglan kita mabagpo ni bagong tuig 2026 diin makabaton kita sentro ang Ginoo sa atong kinabuhi pinaagi sa balaang Biblia. Last one, God is the center of all the universes. O sa katapusan, ang Dios mo ang sentro sa tibuok universo. Bible says in the beginning, God created the heaven and the earth with His words. Kay ang Biblia nag-ingon nga sa sinugdanan paggibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta pinaagi sa iyang pulong. When God said it will be done, or everything is established with His word, God's word. So pinaagi lamang sa pulong sa Dios na mugna ang tanan. So God is the center of the universe and rule over it. Genesis chapter 1 verse 1. Ang Ginoo mo ay sentro sa tibuok universo ug siya usab ang nagdumala niini. Katong basahon sa libro sa Genesis kapitulo 1 bersikulo 1. Kung nagbasa sa pagsugod sa Dios, pagbuhat sa kalibutan ug sa tanang butang sa kalangitan.
This is the very important. In the beginning, God created the heaven and the earth with His word. Kung bakit ang importante kayo ng mensahe nga sa sinugdanan, gibuhat sa Dios ang langit o ang yuta, inaagi sa iya. In these scriptures, we can find the word of God is very powerful and effective, alive in our lives. Aning bahina sa kasulatan ato makaplagan nga ang pulong sa Dios epektibo ug gamhanan kayo kaayo alang sa ato ang kinabuhi. I am very weakness because of long time ago. I was dead in my brain and in my body, my cell almost dead. O karon kuyang ug manuyahon kay sa pasulit ug kaniadto nakasinado sa iyang lawas daw patay na gayon lugos na mulihok ang iyang utok o iyang muna. That's why my body is very weakness now. Muna iyang lawas karon daw walay kusog uyang siya kaayo. Now, how can I stand here, deliver the messages? So karon usa man niya pag sige tindog dinhi sa pagpadayon sa paghatod sa maayong balita. Only the Spirit of God give me strength, new idea, new message to proclaim the whole people and the turning point in our lives. Ang balang espiritu lamang naghatag kaniya kusog, naghatag kaniya bagong ideya, bagong mensahe o sa isang iyo sa mga katawan. Aron ang mga katawan, mabago sila sa ilang mga kinabuhi. That's why I can testify my God, my Lord Jesus Christ is very good and heal and refreshing, recovery all our conditions. Una makahimo siya sa pagpamatuod kang atong Ginoong Hesukristo. Buhit siya, maayo siya, ug makahimo siya sa pag-ayo ug sa pagtabang natin ang mabalikta sa atong maayo nga kondisyon. Trust in the Lord and live God's to the life, and then your lifestyle will turn into changing. Salig sa Dios ug pagkinabuhi na sentro ang Ginoo sa kinabuhi ug ato ang Ginoo usog gayon, mubag-o gayon sa atong kinabuhi. If you do not change your lifestyle, your attitude, you cannot become a good Christian. So di na po, hangtod karon di na po baguhon ang atong pagkinabuhi, dili kita magawa maayo kinaya, dili kita mahimong maayong Kristohanon. Bible says, Psalm 103 verse 19. Ang Biblia nagingon atong masama sa Salmo kapitulo 103 versikulo 19. Salmo 103 versikulo 19. Kumanta ko basa. Gipahiluna sa Ginoo ang iyang trono dito sa langit, ug naghari siya sa tanan. Amen. The Lord God has established His throne in heaven where Jesus is dead. Ang Ginoong Dios iyang gipahiluna ang iyang trono dito sa langit diin anaa sa Hesukristo. We must understanding, recognize Jesus Christ sit on the throne of God in heaven. Kinahanglan natong masayran o masabtan kasi Hesukristo anaa siya sa iyang trono, nagbingkod siya dito sa iyang trono sa langit. He can control the all along the world, universe, control you and I. When we depend on Him, He will control our lives. So siya ang nagdumala sa tibuok universo o bisan sa tanang mga katawan. Ito na kung tugutan nato na siya may mahimong sentro sa atong mga kinabuhi, mahimong maiyahang kontrolon o dumalangon sa atong kinabuhi. But we must understand the diversity in the humanity into the pulse. Kapag kinahanglan sa natong masabtan na ang daokan espiritu, ang yawa magdala lamang sa katawhan ngadto sa kalaglagan. Bible says in Genesis chapter 3, 4 to 5. Ang Biblia natingon sa libro sa Genesis, balik ta sa Genesis kapitulo 3, versikulo 4 abot sa versikulo 5. Dumatang basa, ningon ang bitin, dili tinuod nga mamatay kamo. Gisulti kini sa Dios kaninyo, kay nasayod man gud siya. Kung mukaon kamo niini, maabli ang inyong salabutan, kung bahisama kamo kaniya, na nasayod unsay maayo, unsay kauhan. Diversity change the word of God very secretly change people. Adam and Eve
they were deceived by the demon spirit messages. Sa mga anggotang espiritu, hinahingay niya ng usog ang pulong sa Diyos. Kung usog niya ang tao, pinaagi sa iya ng malimbungon ng pulong. Evil spirit come to the world to destroy, kill, and damage all our lives. Ang anggotang espiritu, nianhin lamang din sa kalibutan aron sa pagbuba, sa pagpatay, sa atong mga kinabuhi. I told you many times, if you do not stop watching TV, YouTube, many things, movie, your spiritual part will very be destroyed, damages. Unang sige tagina ni Pastor Leon, hindi na ito undangon ang paglantaw sa mga sama sa mga dili, maayong talanawon, mga nakita sa TV, sa YouTube, or sa unsa pa mga talanawon, magubak gayon ang atong espirituhanong bahin. I know that just a little, more than 5%, less than 5% made by the godly person. The other one is very dangerous in our lives. Kung nasayo gayon si Pastor karong panahon na kadaghanan sa mga katawan, mga 5% lamang ang mga tao na anay na kinabuhi o balaan na kinabuhi. Kadaghanan sa mga tao, wala na sila magkinabuhi. All of the worldly patterns come into our life, destroyed our spiritual brain very well. Ang tanang kalibukan sa kalibutan, pamod kini sa atong kinabuhi, kini gubak gayon sa atong espirituhanon nga panghunahuna. That's why people will be destroyed. Their spiritual brain cannot open the Bible, cannot read the Bible very well. Wala ang mga tao na gubak ilang espirituhanong panghunahuna, wala na sila ganang bumasa ng Biblia, wala na sila ganang Diyos na makisugod ang tungkol sa Diyos. Because their mind fixed on the TV and the movie and the internet like wide. That's why there is no God. Kaya ginahuna-huna, kung namang nakatuon o na-focus sa mga butang sa kalibukan, na nahitabo sa TV, sa YouTube, o sa isang kung sa mga butang, kailayan sa kalibutan, ikaw, wala na Ginoo sa ilang kinabuhi. Listen to the message very carefully. Muna katong paminawang pag-ayo ang mensahe sa Diyos. Almighty God's plan to save humanity. That's why sending Jesus Christ, creator of the world. Kung ang Diyos nagplano siya nga luwason ang tanang katawan, kung munang nagplano siya ay padala si Jesus nga magbuhat din sa kalibutan. Almighty God says, John chapter 1 verse 14. Ang nabigkamanan nga Diyos nalingon sa iyang pulong diri sa Juan kapitulo 1 bersikulo 14. Ug ang pulong inyong tao, ug mipuyo uban kanamo, puno sa grasya ug kamaturan. Nakita namo ang iyang himaya, ang himaya nga iyang nadawat, ingon nga bugtong anak sa amahan. Amen. Jesus Christ came from the Father in heavens. Si Yesu Kristo gikan kayod siya mismo sa iyang amahan nga naa sa langit. Because the Father in heaven changed his character as a son, Jesus Christ, and then for dwelling among us. Ug ang amahan nga naa sa langit, iyang giusub ang iyang estado, ngayon siyang tao, mo kini si Yesu Kristo, ug ipuyog uban kanato. That's why Almighty God came to the world as a man, as a man. That's why most of the people cannot accept the Jesus Christ very well. Ulang sa Yesu Kristo nga labing kamahanan nga Dios nga ano siya sa kalibutan ng nagpakatawo, ug daghang mga tao pagpunod nga wala pa kailan niya ug dili sila kahimo pagdawat ni Yesu Kristo. That's why we must study Bible, understanding Bible very well. Unang malayo sa pagtuon sa Biblia o ato ang sabtong pag-ayo ang Biblia. Romans chapter 4:25 says, Atong basa sa mga Biblia sa Roma kapitulo 4 versikulo 25. Roma 4 versikulo 25. Nagingon, gitugyan siya aron patyon tungod sa atong mga sala o gibanhaw aron himuon kita ang matao. this is the reason why Jesus died on the crosses. Kung kini ang hinungdan nganong sa Yesu Kristo namatay siya dito sa cross. Jesus died on the cross to deliver all our debts for our sins and was raised to life for make us justified. O ngayon diri sa Biblia nga namatay siya dito sa cross karon tantangon niya ang atong mga sala o atong pagkahinupan gikan sa kamatayon
Kung pinaagi ini, gibanaw siya ang himuon kitang matarong. Through understanding Bible, we can very confirm salvation of our souls and become a very strong Christians. Pinaagi sa pagsabot sa Biblia, akong masigurado na nadalas na akong makalag kung mahimo kayo kitang makalikuon ng mga Kristiyano. Believing in the Lord Jesus Christ, the true meaning, we must follow the word of God. We must follow the church instruction very well. Ang pagtuo kang Jesucristo, buti pasabot nini mo yung atong tumanong ang kanang kasubuan din sa Biblia ug ato ako sa sundon ang gisugo sa simbahan kanato. I explain very easily for all of you because you cannot understanding very well. Kung iyakin ang Biblia iyakin pasabot nato sa dulo nga kasayon kadaghanan nato dinhi dili pa gyapon makasabot ka tayo. So, because Jesus Christ is ready for come back again into the world. Kung si Jesucristo sa andam na siya maibalik pag-usab din sa kalibutan. Jesus will come back again to world. Si Jesus mubalik gayon siya pohon. Bible promises 1 Thessalonians chapter 4, 16 to 18. Ang Biblia nagsaad atong basahon sa unang Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 16 abot sa 18. Unang Tesalonica 4:16-18. Unana duman ka basa. Unya mabati ang singgit sa pagbando ug ang tingog sa arkanghel. Ingon man ang lanog sa trompeta sa Dios. Ug mupunsad ang Ginoo gikan sa langit. Maoy unang mabanhaw katong namamatay nga ituong ang Kristo. Unya kita mabuhi pa ni atong adlaw, bayawon uban kanila dito sa matapanganon aron pagsugat sa Ginoo. Kung kita niya uban na kanunay sa Ginoo. Busa pagdinasigay ka mo kung diining paglaungan. When we expecting Jesus will come back again, our face will wake up. Kung ako ang gilauman, ang pagbalik ni Jesucristo, atong pagtuo kanunay gayon kung magtukaw ug magbata. That's why we must study Bible more and more clearly when Jesus Christ is second coming. Unang kinahanglan kita nga magtuon padayon sa pulong sa Dios aron masakit busa ang ikaduhang pagbalik ni Jesucristo. Have a vision in the Lord Jesus Christ through Holy Bible. Kung magaton kita pananawon, pangandoy sa pinaagi sa Panginoong Jesucristo, pinaagi usab sa Biblia. We have a new vision of a new heaven and a new earth, new Jerusalem. Doon na kita bagong pananawon ng pangandoy ang kasulod kita sa bagong langit o sa bagong yuta o ang bagong Jerusalem. I am working very well for waiting for the new life. Kung si Pastor nagtrabaho din siya para sa Ginoo pag-ayo o kung paagi sa iyang manihitod ng pagbulat sa atong pagbalik sa ato ang Ginoo. Bible mentioned about the new heaven, new earth, and new Jerusalem. Revelation chapter 21, verse 1 to 7. Kung ang Biblia nag-disgot, may tungkol sa pananawon sa bagong langit, bagong yuta o Jerusalem, diri sa Gitadayag, 21, versikulo 1 abot sa 7. Duman ang basa, Gitadayag 21, 1, 7. Unya, nakita ko ang usa ka bagong langit, bagong yuta. Kay nahanaw naman ang unang langit o ang unang yuta. Ingon man ang dagat. Nakita ko usab nga migunsa gikan sa langit ang balaang syudad, ang bagong Jerusalem, kagikan sa Dios, nga sama sa kasdunong babae, nga andam na sa pagsugat sa iyang pamangkanon. Ug nadungog ko ang usa ka kusog nga tingog nga nagsulti gikan sa trono. Karon ang puloy-anan sa Dios anian na sa katawhan. Magpuyo na siya tipon kanila ug sila mahimong iyang katawhan. Ang Dios makig-uban kanila ug siya mahimong nga ilang Dios. Pahiran niya ang ilang luha ug wala nay kamatayon, kasubo, paghila o kasakit, kay nahanaw naman ang daang mga butang. Kunya, ang naglingkod sa trono ingon, gibago ko na ang tanang butang. Busa, isulat kini kay kini mga pulunga kasaligan ug matuod gayon. Ug mingon siya kanako, natapos na ang tanan. Ako ang Alpha ug ang Omega, ang sinugdan ug ang katapusan, ang giuhaw. Hatagan kong tubig nga walay bayad, magikan sa tuburan sa tubig sa kinabuhi. Ang mudao, makadawat ni ini gikan kanako. Ako mahimong iyang Dios ug siya mahimong ako kana. Amen. Who will receive the reward like whites? Kinsa man ang makadawat og gante o gasa sama ni ini.
Many people get visited by the devil's spirit. They cannot receive the reward like wages. Ang daghang mga tao silang pagkinabuhi nga napindi o madugtog sila sa dautan ug dili sila makahimong pagdawat og sa mga ganti. We must fighting with the worldly pattern, do not follow that work. We will follow the wording of God, sent to the life, God sent to the life. Ang kailangan kita nga makig-away sa maayong pakig-away ug dili nato sundon ang kinaiya o pamatasan sa kalibutan atong pangtanimuhon nga makinabuhita nga sentro gayud kanunay ang Dios ang kinabuhi. New heaven and the new earth, new Jerusalem is very wonderful, but not everyone can enter there with Jesus Christ the prayers. Ay ang bagong langit, ang bagong yuta, ang bagong Jerusalem, nindot kayo kanya pagdili ang tanan, makasulod ka uban ni Jesucristo dito. We must make a victory in our life, not defeated by the devil's spirit, and then we can receive the reward like one. Unang kinahanglan kita nga magmadaugon kanunay sa atong pagkinabuhi, dili ka magpadaog sa yaba o tapos ni anak makadawat kayo kita o ganti sama sa Kristo ang dinhi. Bible conclusion message. God is the center of the universe, history, and the nation and individuals. O doon siya panahon sa iyang mensahe, ang Diyos mo ang sentro sa tibok universo, kaagi, nasod ug sa matag kinabuhi sa mga bansa. When God becomes the center of our lives, the universe, history, and the lives of humanity will be established with the comfort and the peace. Kung sa dihang ang Ginoo mo'y mahimong sentro sa atong mga kinabuhi, ang universo, ang kaagi, ug ang atong kinabuhi, kaagi sa atong mga kinabuhi, mahimong gayong malikon, uban ang kahupayan, o kalinaw. Under God's guidance, our lives will be blessed. Sinalong sa pagdumala o biya sa Diyos, ang atong mga kinabuhi ang kanalanginan gayon. Bible says, commit your way to the Lord. Ang Biblia nag-ingon, itugyan sa Diyos ang imong pagkinabuhi. Trust in Him, He will act for you. Salig kaniya kung tabang siya kanimo. He will make your righteousness shine like the dawn, your justice like the noonday sun. Bible Kung promises. padanago niya ang imong pagkamatarong sama sa kaadlaw ug ang imong hustisya daw sama sa ugtong tutok. So wala sa gisaad sa Biblia. Let us pray. Father God, we have learned how to live a God-centered life today. Kung mag-ampo kita, among amahan, daghang salamat sa pagtudlo ka namin kung saan na mo pagkinabuhi na sentro ang Ginoo karon. Almighty God, help my brother and sister, young people, children, change their lifestyle and change their attitude with the godly life, God-centered life. Sa tingkamhanan nga Dios, tabangin kaming tanan, among mga igsuulan, mga batang, terorisan, mga bata, ang usbo ng ilang pagkinabuhi o ilang kinaiyan, na mahimong silang magkinabuhi, na sentro ang Dios o mahadlukon diha sa Dios. And then we pray for our country, Philippines and Korea, continually developing with the spiritual power come upon all of the people of God. Ang kami padayon sa among nasod sa Pilipinas o sa Korea, kining padayon ng tubo uban ang espirituhan ng dahom sa tanang mga katawan sa Dios. Thank you, Lord, in everything. In Jesus' name we pray. Daghang salamat Ginoo sa tanang butang. Sa balaang ngalan ni Jesus kami nag-ampo. Amen. Amen. Praise the Lord.